Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:34 sa aga. Aga sa Iloilo. Masapo. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Adlaw kita sang Martes, November 11, 2025. Medyo maulanon ang aton sininga panahon diri sa may Iloilo City. Makibot ka lang kay gulpi lang nagabubo kisa ang pagtupa sang ulan. Tapos sa unhan, untat naman. Muna sitwasyon subong diri sa may syudad sang Iloilo. Pero pasalamat kita nga tigin pahayag sang pag-asa nga nakagawa na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Uwan o kung mayara sing international name nga si Fong Wong. Alas 2 kaina sang kaagahon pero may pila ka mga areas pa sa may Luzon nga yara pa sa signal number 2 kaya makon mo ang ikog ni Bagyong Uwan is able and capable sa gyapon sa pagdala sang makusog na hangin Mga walay kabulay. nga nakaapekto sa pinaka-porsyon sang area sang Luzon. Dire ka lang Pahuway kita anay kasunod sang bagyo nga aton nga na-experience na mapon mo in a span of 1 week. Duha ka bagyo ang nagsundanay kisa daw tungod sang kaikit sa ila sining interval. sa imo ka. Ang sitwasyon sa aton sining mga kauturan, preemptive evacuation. Pagwa sang bagyong Tino, amat-amat balik sa ila si Balay. Pag-abot sang Typhoon Uwan, naman, backwit naman. Masig putos kag masig padulong sa mga evacuation centers. Tikisa daw liro pang ulo sa aton sining mga kauturan subong. That's why nga hasta sa subong sa bahin sa aton siniya nga mga bulutuan diri sa may Iloilo City nagapabilin nga suspendido ang klase o kung face-to-face classes sa aton siniya nga mga bulutuan. Amo man sa probinsya sang Iloilo. Sa aton sini nga mga residente, gamitan nyo gid ang oras para sa pagpreparar, pagpanghimos, kung may mga naapektuhan ka mudra, mga tanom nga nagkalatumba, ang inyo balayda na nabahaan o kung naapektuhan sang storm surge. Make use ang tion na maayo nga tiyempo para nga makaamat-amat panghimos no sang aton siniya nga mga kagamitan. Back to normal kita sa piyak sa mga bagyo kag kalamidad nga ginatubang naton, realidad din sa kabuhi nga hindi kita excuse, hindi kita exempted
to face ang mga challenges, especially sa mga kalamidad nga aton gina-experience. Pero pasalamat kita sang bayanihan, sa aton siniya nga pagbuligay, sang aton nga mga nagkalain-lain nga sektor nga may desire sa pagbulig, pagpalabot sang bulig sa aton mga kuturan nga kinahanglan, i-show naton ina. Kaya mo na ya ang essence sang matuod-tuod naton yang pagpakita sang kindness man, pagdumdum sa aton nga mga kauturan. Kung wala ka bala nahalitan masyado, kung may opportunity ka to help sang mga neighbor mo da, mga kasimaryo mo da, even family members or pamilya nyo, mga distant relatives ninyo nga na apektuhan sang kalamidad, i-express ang imo sini nga kindness sa mga kauturan naton nga nagakinahanglan, especially sa mga naapektuhan sang bagyo. Sa pihak nga bahin sa datos ang aton siniya nga Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office, mayara sing mga pumuluyo kag mga pamalay pa no nga naapektuhan sang sining aton siniya nga pagbagyo sa nagdigad nga inadlaw, especially ang bagyong Tino. Sa site rep sang Iloilo City Operation Center, may kabilugan nga 668 ka families ang naapektuhan no sang bagyong Uwan sa 21 tanan ka mga evacuation centers gikan sa 20 ka mga barangay, o kung mayara sing masobra 2,000 ka individuals ang nakalitan. Sa bahin sang mga puluyan naman nga nagkalaguba, mayara sang reported ang CSWDO nga 28 ka mga damaged houses diri sa may syudad sang Iloilo. Si Tuto Gatulo ang laway. Siguro sa kabaskugon sang hangin kag storm surge lang hinigo sang balod sa nagligad sa pagbisita taghapon sa coastal barangay sa distrito sang Arevalo. Ang mga pumuluyo kahapon sige pang pagpanglimpyo at pagpanghakot sa mga debris nga ginanod sang baha, pati basura dala sang sang storm surge sa mga balod. Nagsalaka sa karsada dira sa may area sang Santo Niño Sur. Nasupat malapor sila na ang Ara gida ang damo sang mga affected na families bangod sang storm surge dala sang Typhoon Uwan. Si Uwan malayo ya, pero ang paghakop niya, paghuyop niya sang balod sa area sang distrito sang Arevalo sa coastal barangay, makusog, mabaskog. igugma kung tagit sang tunay. Out of 28 damaged houses, 19 diri ang reported nga partially damaged. Siyam ang totally damaged nga mga puluyan sa barangay nga mga yara na hamtang sa coastal areas. Kami malipay. Ay, Sa subong nga muni ang ginabuligan karon sa aton siniyang CSWDO sa mga barangay officials naton nga makaamat-amat sila balik sa ila sini mga puluyan. Di kahapon mayara sing mga residente dito nga aton nga nakita nagapamanday, nagapanakod sang atop sang mga ila sini nga puluyan sa ila atop, mga dingding nila nga nagkalapalid bangod sang epekto iya sang makusog nga balod. nang balay. Basta wala lang isang away. Pangabuhi Sa ibang pangabalita, isa sa mga una nga nagdeklara sang state of calamity nga probinsya sa Western Visayas, amo ang probinsya sang Guimaras matapos ang ginpaidalom sa state of calamity bangod sang bagyong Tino. Ginpaidalom sa state of calamity ang probinsya sang Guimaras. Kaya tiyamakon mo to, ang bagyong Tino sa Guimaras kitong mata sang bagyo nagagi. Ang sangguniang panlalawigan sa probinsya ang nagdeklara sang state of calamity, kag ini ang ginrekomendar sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council pagi sa Resolution number 3 series of 2025. Bangod santo sa datos ang probinsya yara sa masubra 15,000 ka pamilya ang bugos nga naapektuhan sa probinsya. Kinaprubahan sang katapos ng sangguniang panlalawigan ang ining resolusyon nga nagadeklara sang state of calamity sa probinsya sang Guimaras. Bantayan taman no sa bahin sang probinsya sang Iloilo, sa siyudad sang Iloilo kung ano ang manginlihok man no sang lokal nga panguluhan sa pag-assess sang damage
kasunod sang sunod-sunod nga bagyo nga aton nga na-eksperyensyahan. Tugan ko sa imong nalipay, hindi mapunggan. Sa piyakabahin sa Balita National, ginaprubahan na sa Department of Budget and Management ang pag-release ng 1.6 billion pesos nga Quick Response Fund sa Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development kag Philippine Coast Guard. Kasunod din isang nangin mando sa aton siniyang presidente ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Agod nga mapasiguro ang paghatagbulig sa mga pamilya nga naapektuhan sang bagyo kag pag-repair sa aton siniya nga mga infrastructure nga nagkalahalitan dito sa may area, partikular sa may Luzon. Sa kabaskugon sang bagyo, kita nyo man to sa video kung paano hampakon sang dalag ko nga balod ang pila ka mga pamalay. Ang manami lang kay Santo sa datos ang NDRRMC naton, daw less agawa ang casualty sa Typhoon Uwan compared sa Bagyong Tino. Sa Bagyong Tino sa nagligad, latest update na 111 to ang reported casualty sa Bagyong Tino. Timas damo iya sang patay kag missing ang Bagyong Tino Sa imong nalipay, sang sa Bagyong Uwan nga isa ka super typhoon. ay Naging categorize ang pag-asa makon mo galabot sa signal number 5. Sa buot silingon naging effective ang pag-anunsyo pag-atag ng temprano nga abiso. Nagsunod ang aton sini nga mga kauturan, especially ang ara sa mga high-risk area, nag-comply sa preemptive evacuation sa mas safer place. Pero wala yan nakaluwas ang damage to properties, mga balay nga nagkalaguba, infrastructure, igugma kong tagit sang kag madamo pa sa kahalitan nga nitikay mo na siling bala kung mag-evacuate ka. Pinaka-importante gid is to make sure nga safety ang kabuhi sa imo pamilya, family members. Hindi na paghulaton pa ang peak sang bagyo kung baha kag dira pa kamo magkinaran-karan sa pag-rescue. Damo kita videos nga nakitaan ka naga-trending subong just like sang natabo sa may area sang Cebu kag Negros nga inablang natukuhaan gi sila video nga pagtaas isang baha ara pa sila sa mga atop nagkala-stranded sila kay tungod wala gid ma-anticipate nila nga ang ilang lugar sa una nga wala ginabaha ginsulod sang mabaskog nga daludo sang tubig. Moto nga damo patay may mga nag-attempt pa nga mga motorista iban nga patabukon ng ilang sining salakyan bisan pa nga nagbaha, mga kasubong sila nga sitwasyon. Amuna nga kung basihan ninyo nagdamo yang nagkalamatay sa Bagyong Tino compared sa Bagyong Uwan. Although nga until now sige-sige pa ang ang assessment kag pag-gather sa mga data sa mga kahalitan, especially sa property kag sa kabuhi kay wala ta kabalo kung may mga missing pa na ginapangita dito sa may area sa Luzon. Ang importante nga nakagwa na siya ang si Bagyong Uwan pati isa gid sa hindi malipatan ang iya nga dulot nga kabaskugon, especially sa may area sa Luzon. Bantayan ang mga duga nga mga updates niya, especially sa aton siniya nga pag-monitor sa direksyon ni Uwan kag kun bala ano ang monitoring sang pag-asa in the next coming days. Kita bantayan ta subong. Naga-expect kita nagalaom kita nga kun tani magsigi-sigi na ang good weather after sang tito pagka-alerto naton kag pag-aligmat, pag-panago, pulo panago naton kag make sure sa aton nga kabuhi nga safe kita, pag-suspende sang klase, trabaho diri sa may bahin sang Western Visayas kag sa Iloilo. Hopefully may matagaan kita sang ample time para nga makapanghimos. Ibalaan naton ngiti wala naman na sang matinlo sang ugsaran mo da isalig mo pa na sa iban. Kundi bangon kita no. Padayon kita sa pagpaninguha nga makabangon sa likod sang sining kalamidad nga aton nga ginaatubang. ay Sa datos sang mga basura nga nahakot pertaining sa paggalaslas sang Bagyong Uwan diri sa may area sa syudad sa Iloilo. Yara sa 675 ka tonelada sang basura ang nahakot. Amo ning debris kahapon pertik damo.
sa kilid karsada sa may distrito sang Arevalo. Lilipat ang imong supat malapot. Mga utod nga kahoy, mga basura nga nagkalaanod. Kay gali na kong wow. Hopefully ay mangin manami ng aton sini nga tiyempo sa masunod ni Nadlaw para sige-sige ang recovery kag pagbangon man sa aton sini mga kauturan. Grabe ka bakal sang mga construction material subong sa pila ka mga hardware store. Damo sa mga nagbinakal sa mga atop, mga pangdingding nila dira, no? Grabe ang pagbaligya, pagbakal sang pila naton ka mga kauturan, especially nagkalaguba ila puluyan sa mga mga nagabaligya, hindi nyo pag-abusuhan ha. Kay may price freeze nga patuman ng aton sini nga DTI sa mga nagapanguna nga produkto nga hindi ta maabusuhan ng aton sini nga mga kauturan kung magbaligya kita hindi nga pasakaan na presyo tungod nga damo-damo ka pinangita. Abi halimbawa sin atop sa puluyan kay base kung may surprise inspection ang aton sini nga mga ahensya sang gobyerno, lokal nga pangaluhan kag DTI dakron kang masampulan ka nga ang presyo sang lansang naglainaw. May guide ang aton sini nga DTI da sa pag-check presyo sang mga balaklon, halimbawa ang pinanid sang sin kung ano padara nga mga materyales, tan-awon ina. Ikaron kung madakpan ka nag-overprice ka sa tion sang kalamidad, dako ang sakit sa ulo sina. Once madakpan ka or base pasiraduhan ang imo sini nga establishmento, Iling man sang guba pangabuhian mo, plus pang multa penalty kami malipay. sa mga establishmento nga nagapang-abuso kalamidad na gani abusuhan mo pa imo ang ila siniya nga presyo. Sa imong kayo Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:50 sa aga sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Good morning kay Ma'am Lu Ayudar nga nagatanaw sa aton siniya nga pagpangalagad diri sa programa Iloilo Morning, kay Sir Charles Leisa kay Ma'am Leia Salanatin nga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad. Happy birthday kay Sir Leonard Caballero nga naga-celebrate sa niya nga birthday subong nga adlaw. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:51 sa aga. Ang iban nga mga balita naton bantayan sa aton iban pa nga mga programa diri sa Radyo Pilipinas Iloilo nga gina-post naton sa aton siniya nga social media page. Salamat gid sa inyo siniya nga pag-upod sa aton siniya mga kauturan, especially sa aton nga mga followers. Keep on following sang Radyo Pilipinas Iloilo program. Kay di ari kita sa government media. Tanan nga mga ginabalita naton diri from official report and the data nga nag-gather sa aton siniya nga mga government agencies kag mga informations nga aton nga ginapalabot sa aton sini nga mga kauturan. Importante nga kita pabili naton ang safety sa aton sini nga mga kauturan samtang wala pa sang klase sa mga estudyante. Gini bulk o kung bulto-bulto ni pagbalik ninyo sa face-to-face classes medyo damo rubrahon sini. si Tuto gatulo ang laway. May mga assignments ng mga ginapang hatag ang aton sini nga mga manunudo pagi sa alternative delivery mode. Sa Nyo gid himuan yung inyo sini nga katungdanan para nga ma-comply ang mga requirements bala naton nga tibisan nga wala sa eskwelahan naton mga estudyante may mga ulubrahon na sila. May mga assignments nga ginapanghatag sa ila. ugang mudlak sa imo kayo mata ko lilipat ang imo. Another story to tell kung ano ka baskog ang bagyong Juan, bagyong Tino nga na-witness naton sa nagligad nga mga inadlaw kag semana. Abay pa nga mangin ang focus sa subong is recovery, ang stories of recovering kag ang pagka-resilient sa aton sining mga Pilipino. Back to normal na kita. Wala na sa mga stranded passengers. Ang mga biyahe naton sa mga puerto, back to normal na. Ang road networks naton, wala naman sang reported nga unpassable diri sa may area sa Western Visayas. So, pasalamat kita nga amat-amat na kita nga naga-recover.
Hay, sa halit sang siniya nga kalamidad nga atong nga na-eksperyensya. nay, Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:53 sa aga sa pagpangalagad sang programa Iloilo Morning. Wala na kita sang tiyempo dali sa atong siniyang programa. Kung nagindamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga Junel Maclaim. Ayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.